Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat, kung magmahal ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, kay buti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, kay buti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. For the last time, kay buti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Palakpakan natin si Lord. At LB, pangunahan mo po ang opening prayer. Asan mo kami ng iyong banal na dugo upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa iyo, maging karapat-dapat sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Lord, hallelujah. At Lord, maging karapat-dapat kami sa lahat ng mga hinihiling namin sa iyo, Amen. Panginoon. In Jesus' name. Salamat po, Lord God, sa kabutihan mo, Salamat Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Lord Thank you God. for your love, Na Lord. every time, we bow down to you, Lord Yes, God, oh God. na nariyan ka, Lord, na nagpapatawad sa amin, Panginoon. Amen. Sabi mo, Panginoon, sa 1 John 1:9, Yes, Lord. if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Lord God, sa Salamat iyong po, Lord. habag, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. At sa araw na to, Panginoon, Salamat po. papasalamat po kami, Panginoon, at dinala mo po ang aming mga paanan dito, Lord Yes, God, oh God. upang, Lord, patuloy po yung mga salita mo, maaral Maaral namin, namin. Panginoon. Amen. Ganun din po, Panginoon, Isa salamat po buhay. sa buhay ng aking ama, Lord Yes, God. Lord. Sa Hallelujah. kabila po, Panginoon, ng Panginoon. kanyang taglay, Panginoon, ng Yes, karamdaman, Lord God. Yes, Lord. Binigyan mo pa siya ng isa pang Pang taon, Lord God. kanyang Upang, Panginoon, kaarawan. maranasan niya, Yes, Panginoon, Lord. yung mga biyaya mo, maranasan Yes, oh mo po God. yung buhay na Thank you, nagmumula Lord. sa iyo. Thank you, Jesus. At lalo ka niya, Panginoon, Yes, oh God. makilala, Panginoon. Amen. Lord God, bigyan mo In po si Jesus' tatay name. ng mahabang buhay. Yes, Lord. Lord. God, Jesus' name, Lord. With you nothing is impossible. Panginoon. Yes, Lord. Wala pong imposible sa iyo. Panginoong Jesus. Extension life. Yes, Lord. In Jesus' Maraming name. maranas mo po sa kanya yung Sa pangalan mo, hindi Panginoong pa niya Jesus. naranasan. Yes, Lord. Na makilala Hallelujah. ka, Lord God. You are our healer, Panginoong Ano Jesus. po yung mga bagay Exodus na 15:26, nagawin Lord. niya, Panginoon, is You are life, the Lord God who God. heals us. In Jesus' name. Salamat po. Yes, Lord. Nice po namin, Panginoon. Hallelujah. A repentance heart from Yes, oh God. Lord God, na In Jesus' siya name. po ay patuloy mo makabigyan ng pagmamahal. Pang Lord, Amen. Amen. makapagpatuloy siya, Panginoon, sa buhay Yes, na Lord. ito, Panginoon. Yes, Nakasama oh ka, Lord Siya God. nga po. Maraming salamat po, Lord Amen. God. Salamat po. Patuloy po sa oras na to, hinihingi po namin ang iyong presence, Lord God, yung gabay Holy ng Holy Spirit, Spirit. lead us. Guide mo po ang aming messenger, Lord Yes, God, Lord. as Kuya Boy Santos, Panginoon, Hallelujah. wisdom and knowledge from Lord God, na Yes, Lord. nagmumula sa iyo. Itago mo Hallelujah. sa isang likuran upang makita po ang mga salita na Yes, ibigay mo Lord. sa amin. At Lord, yung understanding, spiritual understanding, Lord, Amen. na lagi po namin hihingin sa iyo, Panginoon. Amen. At this time, Lord God, at ito po, Panginoon, yung matitake po namin na ito, Lord God, ay amin din po may bigay sa aming kapwa, Siya nga Lord po. God. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Jesus. Yes, To Lord. you alone deserves all the glory and honor and praise in Jesus' mighty name. Everybody Amen. say, Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Ate LB, no? Praise God, praise God. Yes, Lord. Okay. Kung natatandaan niyo po, ay nagpunta na po ako dito at nakapag-share na rin po ako ng Word of God. At natatandaan ko po yun, month po ng October yun, last year, 2022. At doon po ay naibahagi ko po sa inyo
sa pamilya po ni Ate LB, kila Nanay Susana. Alam ko nandoon si Tatay Isagani, nakikinig din po siya. At kayo po ay tumanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon. At iyon po mga kapatid, alam ko po at naniniwala ako na tinanggap nyo na si Jesus sa puso nyo, sa buhay nyo. Kaya ang gagawin lang po natin, magpapatuloy po tayo. Nandoon din si, ano pangalan, si Kuya Ryan, di ba? So, praise the Lord. Hallelujah. Okay. So, sa pagkakataon po na ito, ang update po sa buhay po natin. At naniniwala po ako, sa tulong po ng Holy Spirit, ay hahaplusin po ang puso natin bawat isa at maunawaan po natin ito pong sinasabi dito po sa aking ibabahagi sa inyong salita ng Panginoon. Ready ka na ba, James? Amen. Tatanungin ko kayo magpa-participate kayo, sasagot kayo. Okay lang, huwag kayong matatakot na baka mali ang sagot ko. Okay lang yun, walang problema. Kung sa umaga, anong ginagawa mo? O, halimbawa, nagising ka ng umaga, dumilit ang mata mo, ano yung una mong ginagawa? Nagsisipilyo. Very good. Siyempre, kasi pagka hindi ka nagsipilyo, ang baho ng inig mo. Ikaw, Sian, anong ginagawa mo pagkagising mo sa umaga? Nagsisipilyo din. Okay. So, naghihilamos. Si ano pangalan mo, kuya? Ha? Duro. Duro? Isa. Palayan yung duro. Oh, Duro. Kasi sa Sibakan, maraming pangalan na ganyan. Duro. Duro. Kasi, pangit yun pagka nilagyan mo ng gas. Durugas. Tapos, unang pangalan niya, Mando. Mandurugas. Okay, Duro, anong ginagawa mo pagkagising mo sa umaga? Ha? Ginagala niyo si tatay. Oy, glory to God. Ayan, malapit niya sa Alagaan niya. Di ba, kita niyo, bata-bata niya. Natouch naman ako kay Duro. Alagaan niya si tatay. Ay, salamat sa Diyos. Kita mo, biniyayaan si Tatay Isagani ng mga mababait na apo. No? So, yun ang ginagawa natin, ano? Na pagkagising natin, naghihilamos, nagsisipilyo, pero maganda yung kay Duro. Pinupuntahan niya si tatay, si lolo niya, at ginagala niya. Very good yun, no? Okay. O, siya, tanungin naman natin yung matatanda, no? Yung matatanda naman. Ate Cora ba yun? Ate Cora, matanong lang kita, anong ginagawa niyo po pagka mulat ng inyong mata sa umaga? Iyo, nakuha niya yung sagot. Nagpe-pray muna dapat. No? Maganda naman yung ginawa nyo, naghilamos kayo, pumunta kayo kay Lolo. Pero the best na gagawin nyo, James, dapat nagpe-pray. Yun ang dapat yung gagawin. Ang sasabihin nyo, Papa Jesus, salamat po, nagising po ako. Bakit? Kasi maraming tao, maraming bata natutulog, hindi na nagigising. O kaya mapalad tayo, kaninang umaga nagising tayo. Blessing ni Lord yun. Ano sabi? Every gising is a blessing. Amen. So, ang ating title, Ate LB, ay pinamagatan nating Good Morning, Thank You, and I Love You. Yun ang title natin. Yun ang gusto kong i-share sa inyo sapagkat isa sa napakahalagang dapat gawin natin, lalo na kayong mga bata, pagkagising nyo, kakausapin nyo muna si Lord. Sasabihin nyo, Papa Jesus, good morning. Papa Jesus, thank you. Kasi ginising tayo Papa Jesus, I love you. Yun. Amen. So bukas gagawin nyo na yan No, ayan. Okay, James Kasi ikaw yung pinakakuya. Okay. So sabi pa, every breath you take is a miracle. Kaya yung hinihinga natin, salamat sa Diyos, may hininga pa tayo sapagkat maraming tao, alam nyo ba, nangangailangan ng oxygen tank para lang sila makahinga. Salamat sa Panginoon, si lolo nyo. Nakakahinga pa siya. Biyaya pa ng Diyos yan. Amen? Hallelujah. Kaya pagka nagising ka, magpasalamat ka sa Lord dahil gusto ng Lord, gusto ni Papa Jesus, mabuhay pa tayo. Amen. Yan. Kasi, kaya ka nagising, gusto pa ng Panginoon. And anytime kasi pwedeng bawiin ng Panginoon yung buhay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming mga tao ngayon natutulog, hindi na nagising.
Diba? Kaya mapalad tayo sapagkat tayo ay nagising. Amen. Amen. So, isang kasabihan na narinig ko, Ate LB, di bali na na magising na mabaho ang hininga. O yan. Kesa hindi ka nagising at wala ka ng hininga. O di mas maganda yung nagising ka na. Kahit mabaho hininga mo, pwede ka naman magsipilyo, di ba? Amen? Alright, praise God. Dahil marami nga na dahil sa sobrang kalasingan, mga ginagawa ng ibang tao, di ba? Sa sobrang pagod, hindi na sila nagpe-pray, tapos mamumulat ka na lang, hindi na nagising. Meron akong pinsan, no? Mahalos kasing edad ko lang. Siya naman po ay may sakit na diabetes. Ang nangyari, Ate LB, nung ma-stroke ako 2016, pinuntahan ako ng pinsan ko na yun. Siya yung naggupit ng buhok ko. Tapos nilalakad niya ako sa daan para mag-exercise. Alam niyo ba, ilang taon lang, hindi na siya nagising. Hindi na nagising. Wala na. Nakita na lang, may langgam dito sa bibig. So, salamat sa Diyos. Hello po, magandang hapon po. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo, makinig po. Ay, mga tsahin niyo po. Sige po, praise God po. Sige. James, tatandaan ba yun? Di bali na ikang magising na mabaho ang hininga kesa hindi na nagising dahil wala nang hininga. Kaya magpasalamat tayo kapag nagigising tayo. Ano unang gagawin, James, pag nagising? Hindi. Magpipray muna. Sinabi ko na kanina. Hindi niya. Jesus sa Galilea. Madaling araw pa, Iyon. bumangon na si Jesus at napunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Iyon. Praise God. Nakita nyo? Madaling araw pa lang, bumabangon na si Jesus, pumupunta doon sa walang tao at nananalangin. So tayo kali, anong oras ka nagpe-pray, Ate Annabel, sa umaga? Anong time? Pagkagising po, 4. 4 a.m. Baga-aga, no? Praise the Lord sa buhay mo. 4 ang gising namin eh. Yes, oo. Aga yun. Babaong din Yes, namin. oo. Madaling araw pa rin yun, di ba? Amen? So, yun ang kahalagahan, ang hinahangad at gusto ng Panginoon sa atin ay makita niyan nagpe-pray tayo. Lalo na pagkagisingan natin, maga pa lang, madaling araw, kung saan yung available time mo na pwede mong kausapin si Lord. Yun ang gagawin natin para mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoong Sus. Be prayerful. Number 2, what can we do to please God? Number 2, be grateful. Maging mapagpasalamat daw tayo. Kahit anong nangyayari sa buhay natin. May problema tayo, mga kapatid. Magpasalamat tayo kasi may problema tayo. Buhay pa tayo. Diba? Bibigyan pa tayo ng kalakasan ng Lord. Basta dumipende lang tayo sa Panginoon. Kasi maraming tao, pag walang pananampalataya, sumusuko agad sa problema. Di ba? Naalala ko yung pinsan mismo ni Kuya Danny, yung kapatiran namin. Yung tsuhin niya, ang lakas-lakas, nagtatrabaho, ang ganda ng buhay, mayaman, may kaya. Dumating sa punto, nagkaroon ng sakit. Dahil walang pagkakakilala kay Jesus, may baril. Hindi na kayanan ng problema. Nagbaril po. Di ba? Kita po natin yung diferensya ng may pananampalataya sa Panginoong Sus at yung walang pananampalataya. Yes. Kaya mapalad tayo kasi meron tayong faith. Kasi kung wala tayong faith, wala na. Araw-araw makikita mo, nangihina ka na. Hindi na, suko na ako, ayoko na. Yun. Kaya madaling sumuko. Kaya kung meron tayong koneksyon at magandang relasyon sa Panginoon, lalakas tayo at lagi tayong magpapasalamat. Ako po, nagkasakit ako. Sabi ko, Lord, Panginoon, salamat kasi yung naranasan ko ito, pinapaalala lang sa akin ng Lord na alam ko yung makabubuti para sa iyo. Ang gawin mo lang sa akin, anak, sumunod ka. Magpasalamat ka, yun lang gusto ng Panginoon eh. Maging matibay tayo kahit ano pang pinagdadaanan natin. Kanina nga nag-teach po ako sa JIL Blaze. Ako po yung nagturo. Naging emotional po ako sapagkat nung ako po yung nagsiserve na kay Lord, pagdating po namin sa church, 2016 po, way back 2016, nagpapahayag po ako ng salita ng Lord, nanginig po yung aking labi. Pagkatapos po, napaupo po ako at sinabi ko sa tatay pastor namin, tay, nangihilo po ako. Hindi ko na po maiyang ito.
nung ma-hospital po ako, pagkagising ko, dami ko ng dextrose. Dami-dami lang nakasaksak sa akin, opo. So sabi ko, nagtanong ako kay Lord, sabi ko, Panginoon, bakit ako pa? Dami namang masasama dyan. Wala po pala tayong karapatang magtanong ng ganon at magreklamo sa Diyos. Tumambyo agad ako, Lord, sorry. Kasi yung kaalaman natin ay hindi masusukat sa kaalaman ng Panginoon. His thoughts is more than our thoughts, sabi ng Bible. At yung kanyang kaparaanan ay mas higit pa sa ating kaparaanan. Kaya Lord, sige po, susunod na lang po ako sa iyo. Alam niyo po, mas lalo po akong ika nga ay naging mas masigasig sa pag-aaral ng salita ng Lord. At ngayon po ako po ay naglilingkod na patuloy para sa kaluwalhatian niya. Kaya ang tanong ko kayo po mga kapatid, di po ba, minsan pagka dumadaan tayo sa mabibigat na suliranin, minsan talagang naitatanong natin yun Lord, bakit ganito kabigat? Bakit kami pa? Marami namang tao dyan na masasama. Ayaw ng Diyos yung ganun. Basta ang gusto ng Lord, magpatuloy ka lang sa akin. Akong bahala sa iyo. Yes, huwag kang titigil. Manatili ka sa akin. Kaano pang mangyari? Kaya ang tanong ko sa kanila, mga kapatid, pag pinagpapala po ba kayo ng Panginoon at bumubuhos po ang biyaya, nagtanong din ba kayo sa Panginoon, Lord, bakit mo po ako pinagpapala? Wala. Walang nagtatanong ng ganun di ba? Biro mo. Yes, oo. Kasi pagka ang tao pinagpapala na, relax na Kaya ka pinagpapala ng Diyos, may ibig sabihin ng Panginoon. Gusto ng Diyos, ikaw ang maging kamay niya para maabot ang iba. Yun ang gusto ng Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Praise God, praise the Lord. Yes. Okay. Sabi ko rito, Huwag kayong mabalisa tungkol Yun. sa anumang bagay. Yun. Hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong yung kailangan. kailangan. Sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Kita nyo yon. Paghihiling tayo sa Lord, kailangan natin magpasalamat. Hindi pwedeng, Lord, pahingi akong ganito, pahingi akong ganyan. Laka man lang, thank you. Di ba? Kaya ang ugali ng tao ngayon, puro hingi Kaya ang nangyayari, nagiging slang ang tao. Ang Panginoon, nagiging pengi noon. Kasi puro na lang pengi hingi. Ang gusto ng Diyos, tama yon. Ano man ang kailangan natin, hingin natin sa Diyos na may panalangin, may pasasalamat. Kasi pagka ikaw ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, tandaan nyo, hindi po kayo pababayaan ng Lord. Amen. Amen? Ako po, ilang taon na po akong na-stroke. Hindi po ako sanay ng walang work. 17, 18 years old to, nagtatrabaho na ako. 21 years old po, may asawa na ako. May anak na ako. Wala po akong ginawa kundi magtrabaho. Dumating nga sa punto, ito nga po, nagkaroon ako ng sakit. Sabi ko, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko, pero ikaw, Lord, alam mo yung gagawin mo para sa akin. Inayos po ng Panginoon ang buhay ko, ang pamilya ko, yung mga anak ko po, nung ako po'y na-stroke, pag-graduate na po sila. Ngayon po, mayroon po akong anak na professional teacher, isa po siyang professor dito sa BPSU, at yung anak ko namang pong panganay ay nakatapos po ng IT. Sila po yung breadwinner ko. At yung kasama ko po at asawa ko po ngayon sa biyaya ng Diyos, siya po yung nag-aalaga sa akin. Parang katulad, dinanay siya sana. Ito nyo, lagi nandiyan sa tabi ni tatay. Baby ako. Yes, praise God. Yung asawa ko po, ganyan, nung nagkasakit ako, hindi umaalis. Pinapakain ako. Andyan lahat ang kailangan ko. Pagkatapos makikita ko, inaantok na siya. Pinababayaan kong matulog. Sige, matulog ka muna. May awa ang Diyos. Unti-unti po nakarecover po ako. Sa biyaya po ng Panginoon na kumakain po ako, uminom po ako, nakahiga ako. Talagang hindi ko po kaya yung katawan ko. Pero sa biyaya ng Lord, Panginoon, gusto ko pang mag-serve sa iyo. Unti-unti po, yan, mas paano nakakalakad po ako. At ang maganda pong himala ng Panginoon sa akin, hindi niya po ako ginawang bulol. Di ba? Why? Kasi may purpose si Lord. Maibahagi ko ang salita niya for His glory. Amen. Amen. Praise God. Okay, number 3 na tayo. Hallelujah. So mga kapatid, sabi nga pag spiritual ka, pag lagi kang mapanalangin, hindi mo kinakalimutan talagang unahin si Jesus sa umaga pa lang. Hindi mo pinababayaan yung prayer life mo. Tapos lagi kang nagpapasalamat. Ganon ang isang taong spiritual. Ibig sabihin ng spiritual, malapit kay Lord. Sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Lord.
Hindi niya pinababayaan. Halimbawa, matutulog siya, hindi man lang nakapag-pray. Hindi. Ang mga Kristiyano, mapanalangin. Ang mga anak ng Diyos, mapanalangin. Mapagpasalamat. Ako nga, matutulog ako, maidlip ako, alas 7, alas 8. Magigising ako, ay, hindi pa pala ako nakapag-pray. Kailangan ko munang mag-pray at magpasalamat. Amen? Isa po sa nagpapaalis ng mga intri-intriga, alam niyo po sa bahay po natin, sa amin, sa tahanan din, sa pamilya po namin, hindi rin naman nawawala yan yung mga intri-intriga, di ba? Kahit sa trabaho, sa kapitbahay, alam niyo po solusyon, prayer. Prayer lang. Pag-pray mo siya, kung ano yung sinasabi niya, kasi hindi naman natin mapipilis lahat ng tao di ba? Meron talagang mainggit sa atin, merong mainis sa atin, hindi naman natin inaano. Pero anong gagawin natin? Pray lang. Amen? At tayong mga kumikilala sa Diyos, hindi po tayo nabubuhay para makipag-away. At hindi natin pwedeng sabihin na, ako tama, ikaw mali. Hindi ganoon. Magpakumbaba tayo mga kapatid. Ibig sabihin, wala na tayong pride. Ang gusto ng Diyos maging mapagkumbaba dahil ang sabi ng Lord sa Bible, ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Kaya mas masarap at mas maganda sa paningin ng Panginoon, maging mababa tayo. Pag may umaaway sa atin, huwag mo nang patulan. Panalangin natin siya. Iyon po ang isang solusyon sa mga intri-intriga. Prayer lang po ang katapat niyan at pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat pagka ikaw daw ay may pride, ay wala. Pinaiiral mo pa lang din yung sarili mong karunungan at kaalaman. Kasi ang pride po ay ginagamit sa pagluluto, tsaka sa washing, sa paglalaba sa washing machine. Pride detergent soap, no? Amen. So kapag ikaw daw ay mapanalangin tao, hindi mo napapabayaan yung spirit. Kasi through our prayer, yung spirit po natin lumalakas. At saka through reading the Bible. Yan, lumalakas po yung spirit natin. Ang sabi po ni Martin Luther, isa po itong Kristiyano na sinulat niya, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Ang sabi sa Tagalog, ang maging isang Kristiyano na walang panalangin ay hindi higit na posible kesa sa mabuhay ng walang paghinga. Yung kita natin yung ibang tao, yung namumuhay lamang sa makamundo, di ba para lang silang langgam, wala silang gamit, ni walang koneksyon sa Panginoon. Wala lang, yung buhay nila, inom dito, lasing dito, bisyo doon, pag namatay, wala na. Para daw sa mga walang bilang, para ng insekto. Kaya kailangan talaga natin, pag tumatanda tayo, dapat may pinagkatandaan. Kasi bakit? Kasi nga darating ang pagkakataon, kukuhanin ka ng Lord. Ang maganda doon ay handa mo yung sarili mo, yung puso mo sa Panginoon para pagdating mo sa kalangitan, ang sasabihin sa iyo ng Lord, halika rito anak, pumasok ka sa kaharian ko. Kesa naman sa itaboy ka ng Diyos, umalis ka rito, hindi kita kilala. Amen? Kaya alagaan po natin yung ating pong pananampalataya sa ating pananalangin at pananampalataya sa Panginoon. Alright, praise God. Kaya, pag wala kang pagpipray, powerless ka kapatid. Ito po ang oxygen natin, yung pananalangin. 1 Thessalonians 5:17, sino nakakalam? Pray without ceasing. Tuloy-tuloy na panalangin. Kaya hindi ka pwedeng maputol na isang araw nag-pray ka, isang araw hindi ka na magpe-pray. Dapat everyday. Dapat hindi nakakalimutan. Kasi pag nakalimutan mo yon, ang tanong nga, paano kung kalimutan ka ni Lord? Di ba? Tapos binawi na ng Lord yung hininga mo. Di ba? So pray without ceasing. Tuloy-tuloy. Lagi mong pinapasiyasat ang puso mo sa Panginoon. Lagi kang humingi ng kapatawaran. At pinababago mo sa Diyos ang iyong sarili. Amen. Okay lang si tatay? Okay lang. May minamusta na. Ay, praise the Lord. Ano daw? Anong minamusta mo, tatay? Ano? Sige po. Si Lord daw. Si Lord. Diyos ka. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa tatay mo, tatay Feliciano. Amen. Okay, number 3 na tayo. Matatapos na tayo, Ate LD. Number 3, what can we do to please God? Anong gagawin natin para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon? Ano yung number 1? Prayer. Be prayerful. Number 2, be grateful. Number 3, be consistent. Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy. Nagpapatuloy ka sa paglilingkod mo o pananampalataya mo sa Diyos. Hindi yung nakaranas ka ng problema, ala na, uminto ka na, nagalit ka kay Lord, tumalikod ka na.
Hindi po consistent yon. Yes, nagrebelde ka kay Lord. Mas matindi yon. Kaya kailangan nating manatili sa Panginoon. Amen? Hallelujah, praise God. So, hindi daw dapat tayong maging ningas kugon. Halimbawa, masipag ka ngayon. Kung maghapon, nagpe-pray ka, ang bait-bait mo, kinabukasan may umaway sa iyo. Nagalit ka na, hindi ka na nag-pray. Nawala na yung spirit mo, nawala na yung presensya ng Panginoon sa iyo. Bakit? Nadala ka sa emosyon mo. Minamaran niya sa kanya na, papatulang ko yan. Hindi tayo ganoon, mga kapatid. Pag kumikilala ka sa Panginoon, mapagpasensya ka na. Hindi ka na pumapatol. Kaya lang, case to case basis. Baka naman sinasaktan ka na okay lang. Hindi naman ganun ang sabi ng Diyos, no? Kasi sabi sa Bible, kung ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibigay pa yung kanan. At kapag ikaw ay binato, ano sabi? Batuhin ng tinapay. Pero ang sinasabi ng iba, babatuhin ko ika ng tinapay yan, nakalagay sa garapon. May peanut butter pang kasunod para bukol. So, ang pinapahayag lang ng Panginoon, kung merong mga tao na hindi napiplis sa atin, hindi nga natin mapiplis yung lahat ng tao, pabayaan natin sila. Huwag natin silang papatulan kung ano man ang ginagawa nila sa atin. Ako nga, dati mapagpatol ako sa Facebook Pag nagpo-post ako, may magre-react, kumukontra. Nagre-react. Ngayon, hindi na. Kaya mag-comment ka ng hindi maganda, delete na kita sa Facebook ko. Ganun na lang ginagawa ko. Amen? Praise the Lord. So, yun yung number 10 natin. Dapat consistent tayo, hindi ka ningas kugon. Araw-araw, nananalangin ka sa Diyos, araw-araw nagpapasalamat ka sa Panginoon. At pag linggo, dapat dumadalo tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Matthew 24:13, alam mo yan. Anong sabi doon sa Matthew 24:13? Ito, tingnan mo rito. Ayan. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas. ang siyang maliligtas. Di ba? Kaya kailangan consistent tayo, nananampalataya sa Diyos, sumusunod tayo. Kasi sabi, ang mananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kung hindi ka nanatiling kay Lord ng tapat, wala na, hindi ka kasama sa pagliligtas. Kailangan habang nabubuhay tayo, habang humingi tayo, nandoon yung relasyon natin kay Lord. Amen? Tandaan po natin, hindi po religion na makapagliligtas sa atin, kundi ang tamang relasyon sa Panginoon. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. At kung sa kalagitnaan daw ng paglilingkod natin, tumigil ka, bumitiw ka, ay sorry, hindi ka kasama sa pagliligtas. Alam niyo daw po ang pinakamasaklap na pwedeng gawin ng tao. Tayo pong kumikilala sa Panginoon. Taas po rito yung nananampalataya sa Panginoon. Ayan, amen. Lahat po tayo nakikita ng Diyos at alam po ng Panginoon ang puso natin. Ang pinakamasaklap daw na pwedeng gawin ng tao, alam niyo po kung ano yon. Huwag naman po sana mangyari sa atin. Yung ikaw ay tumalikod at bumitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po ang tawag doon, backsliding. Yes. Biruin mo, kumikilala ka na kay Lord, nakaranas ka lang ng problema mabigat, lana. Umalis ka na sa presensya ng Panginoon. And that is backsliding. Ang sabi sa Bible, nako, mas matindi ang pagdaraanan ng mga taong kumilala na pagkatapos tumalikod pa kay Lord. Grabe po yung mga consequences no, mga kapatid. So yun po yung tatandaan natin. Ano po yung tatlong na yun na dapat nating mabigyan ng kaluguran ng Panginoon? Number 1, be prayerful. Number 2, be grateful. Number 3, be consistent. Amen. May natutunan ka ba, James? Palakpakan natin si Lord. Conclusion na tayo. Tapos na po tayo. Praise God. Okay. So, ito nyo po, tandaan nyo po mga kapatid, maigsi lang ang buhay natin dito sa mundo. Mapalad ka pag umabot ka ng 70 to 80. Salamat sa Diyos, si Tatay Feliciano. 72 na ba siya? Umabot na po 71. Biyaya na po ng Panginoon yan. Kung kukuhanin po tayo ng Diyos, mga kapatid, wala tayong magagawa. Kahit tayo pa ang pinakamayaman sa mundo, pag binawi na po ng Diyos ang buhay nyo, wala na akong magagawa pera nyo. Kahit pastor ka pa, kahit leader ka pa ng church, kahit miyembro ka pa, pag ginusto ng Lord, nakuhanin ka, yun na yun. Tapos na po yung papel nyo sa mundo. Ano ang lesson? Habang hindi pa po tayo kinukuha ng Lord, meron pa tayong pagkakataon na paglingkuran ng Panginoon. Sa kaso ni Tatay Feliciano, salamat sa Diyos. Alam ko, nakakarinig siya, tinatanggap niya yung mga salita ng Panginoon at tinanggap niya na si Jesus bilang kanyang Savior and Lord. Yun ang maganda. 'Di ba? Kaysa sa natulog na wala man lang pagsisisi kay Lord.
tapos di na nagising. O anong punta niya? Ay alam, hindi makakarating ng langit yun. Di ba? Eh kasi natulog, hindi man lang nag-pray. Galing ng inuman, ang daming chicks naka-table. O, wala na yun. Kawawa siya. Eh, mas maganda, may pagkakataon tayo na nagsisisi. Kaya huwag nating kakalimutan ang pagdarasal at paghingi ng kapatawaran sa Panginoon pag tayo po'y matutulog. Dapat, mas mapahalagahan po natin. Ito nga sabi, tandaan nyo mga kapatid, let's live with value and meaning while we breathe and live. Ang ibig sabihin nito, Ate LB, Ate Annabel, mga kapatid ko pong narito, mabuhay daw po tayo ng may halaga at saysay habang tayo po'y nabubuhay at humihinga. Amen. Hindi lang po nabubuhay ang tao sa paghahanap buhay para lang daw mabuhay. Dapat mas pahalagahan po natin yung nagbibigay sa atin ng buhay. Sino yon, James? Amen. Si Jesus. Amen. Kaya yun po ang bibigyan natin ng kaluguran. Siyempre, una ang Panginoon. Wala po tayong unang dapat bigyan ng kaluguran kundi ang ating Panginoong Diyos. Pagkagising mo sa umaga, James, sasabihin mo, Lord, good morning. Prayer na daw. Thank you, Lord. And I love you, Lord. Tsaka ka mag-pray. Amen? Amen. Para sa ating pong lahat, salamat po sa Diyos na idaos po natin itong maiksing sharing na ito. Sa Diyos po ang kapurihan, palakpakan po natin si Lord. Amen. Tandaan niyo po, isa pong huli ko pang salita na pagtatapos, kapag ka nagawa po natin yon, ibig sabihin nagtitiwala tayong lubos sa Panginoon. Dahil alam po natin, anuman po yung mga balakid at hadlang sa buhay natin, problema man yan sa pinansyal, sa kalusugan, basta meron kang pananampalataya sa Panginoon, magwawagik at mapagtatagumpayan mo yon sa tulong ng Panginoon. Meron po akong sinulat dito, kapatid. Hallelujah. Tayo pong kumikilala ngayon sa Diyos, bawat araw sa buhay natin, meron po tayong battles na haharapin. Totoo naman yun. Meron po tayong pakikibaka. Meron po tayong mga problemang pagdaraanan. Ganon din daw po sa mga hindi kumikilala sa Panginoon. Dahil umaga pa lang, may battles na sila. Kaya nga lang, battles of wine. Yun. Yun ang kaibahan. No? Kasi sa umaga, ang mga hindi kumikilala kay Lord, ano hawak nila, James? Alak. Di ba? Bote. Battles of wine. Tayo, may doon tayong pakikibaka, pero pinangahawakan natin si Lord, yung faith natin. Kaya, yun po yung title natin, Good Morning, Lord. Thank you, Lord. And I love you, Lord. Yan, palakpakan natin si Lord. To God be the glory. Okay. So, ito maganda, James. Tatanungin kita. Ano mo dito sa ibinahagi kong salita ng Lord? Yung naano mo lang, nagrema sa iyo, yung tumatak sa isip mo. Sige, kahit maigsi lang, James. Tingnan ko lang kung meron kang, kung nakinig ka nga ba o lumilipad ang utak mo. Ha? Oh, sige, ano yung natutunan mo, anak? Sige. Sige. Alam. Sige. Oh, yun. Oh, narinig mo si Lola. Oh, yan. Ako. Hindi na kami papagalitin dalawa ni Lola at Lolo. Oh, yun. Oh, yan, narinig mo si Lola. Sige. Iyon. Oh, yun ang natutunan niya. Ganun lang kasimple. Pagkagising niya sa umaga, magpipray muna siya. Alam mo kanina, Ate LB, natouch ako sa kanya. Kasi pagkagising niya, pupuntahan niya yung lolo niya. Isa po dito natutulog yan. Kami tatlo. Glory to God. Okay sa mo. Alam mo nung kasi laki mo ko, yung lola ko may sakit. Ako din ang pumupunta sa kanya tuwing umaga. Pinapasyal ko siya. Kaya natouch ako sa iyo eh. Katulad mo, ikaw. Katulad ko, ikaw. Pagpatuloy mo yan. Pagpatuloy mo yan, ha? Adoro. Very good, very good. Ikaw, James, oo, mabait ka naman eh. Tatatak mo nga lang sa isip mo, ha? Ha, James? Matagal na kitang kinukumusta kay Tita LB mo. Mabait na baka ako si James. Ano yung tumatak sa isipan mo dito sa aking sinare? For the glory of God. Tumatak sa akin talaga. Kailangan natin talagang magsambit ng pasalamat sa Panginoon. Yes. Kailangan sambitin natin good morning. Thank you, Amen. Lord. Kahit po in bad times, in better times, Yes. yun po yung kailangan po natin Amen. magbigay ng sa Panginoon bago tayo pagkagising natin. Mabigyan ng kaluguran. Kaluguran ng Panginoon. Magbigay tayo Yeah. sa Kanya. Yes. Ayun nga, maging prayerful tayo, grateful tayo, at Yes. yung maging consistent tayo sa pananampalataya natin. Huwag tayong Amen. bibitin. Ano man yung mangyari sa buhay natin na meron lang tayong mga
dinadala sa buhay natin kabigagan. Yeah. Maging consistent po lang. Yun. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord, sa buhay ni Pastora Elvira Ampos sa Feliciano. Praise God. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nawawala. Continue siya. Magbuhat nung ano pa ako, maliit pa lang ako, Joke lang. Joke lang. Anong year ka ba napunta ng... Balik na lang. Anong year ka napunta ng JL? 2008 po. 2008? Kita niyo? Ano pala? Oo, matagal lang sa Ate Elvira. Ganyan na ako, ganyan lang kasi ako Oo. mga hindi ako hinaharap na. Praise God. Eh, ngayon talagang, nagpatuloy siya. Yes. Saka ano na si Ate LB. Kaliwat kanan. Oo. Matibay na yan ng mananampalataya. Hindi na siya basta sumusuko sa problema. Amen. Kasi siya yung pagka meron siyang pinagdadaanan. Kuya Sam, mag-pray nga tayo, ganito. Ang una nating tinatakbuhan si Lord. Amen. Tsaka yung kapatiran. Amen. Amen. Huwag daw po kayong pupunta sa mga hindi kumikilala sa Panginoon, lalo na pag may problema kayo at panghihingi ng advice. Sapagkat ang sasabihin sa inyo ng mga hindi kumikilala kay Jesus, ay halika na, mag-inuman na tayo. Idaan na lang natin sa inom yan. Bakit? Inaway ka ng asawa mo. Sige, pakulam natin. May kakilala akong mangkukulam. Mga ganyan eh. Huwag daw pong ganon. Pumunta po kayo sa nararapat na tao na may pagkakakilanlan sa Panginoon. Pastors, leaders, and mga kapatiran sa Panginoong Jesus. Okay! Ng ating Panginoon. Ang unahin natin pagkagising talaga si Lord. Si Lord. Salamat tayo na Mhm. binigyan pa tayo ng bagong buhay. Yeah. Pagkagising natin. At Oo. saka, lagi po natin magpasalamat na yung mga blessing na natatanggap natin. Amen. Kahit wala tayong mga problema, mga Mhm. pagsubok, talagang magpatuloy talaga tayo kay Lord. Yes. Hindi tayo bibitiw sa Kanya. Yes. Kasi sabi kasi doon na yun ang matiling tapat hanggang wakas ay siyang Siyang maliligtas. maliligtas. To Amen. God be the glory. To God be the glory. Salamat din sa iyo, Pastora Annabel. Glory to God. Okay. See? Ano po yung share nyo kahit konti? Mga trials na pinagdadaanan. Yun, sige po. Opo. Na-overcome. Na-overcome. Ah. Totoo yun. Yun ang O katulad kagandahan. niyan, Yes. yung isang kapatid nga, Escality Building, nagpupipisa kami. Ganun po ba? Hindi nakayanan ng problema. Hindi ka nagsasalita. Hindi nagsasalita. Ayun, Kaya nga, di ba nakita nyo yung sharing ko po kanina, malaki po ang pagkakaiba ng walang pananampalataya sa Panginoon. Madaling sumuko. Di ba? Hindi na kayanan. Hindi nakayanan. Hindi nag-ano Hindi na kalabagay sa mga sayang ang tuloy na hindi na Kaya sila si ng Tatay sayang. Isagani, Hindi na sila ng word of God. by the faith, Ay, kami po ay yes. papasalamat na tayo. Amen. Bago natin naharapin yung Yes. problema darating. Amen. Kakayanin natin Natutunan kanina sa binahagi ko tungkol sa pagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Maigsing salita lang. Lakasan mo ng konti volume. Silang buhay natin. Yes. Ang buhay natin sa mundo. Oo. Kailangan ilahan natin ang buhay natin sa mundo. Amen. Amen. Lord, hallelujah. Nangyari, at least magbubuhay tayo ng malaking. Iyon, sa buhay na walang hanggan. Amen. And, Sama natin sila. To God God be be the the glory. glory. Ikaw, ano po ang iyong sunod sa tao. nagrema? Sige. Ikaw na yung speaker ni Tatay. Yun nga po yung pagka nagmulan ng mata. Okay, praise the Lord. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Nangarapin natin sa umagang iyon, sa susunod na araw, sa Yes. lahat ng araw. Yes. Tatanggapin natin ito man ay problemang malaki, Amen. ito ay mali. Yes. Kakayanin natin yan, Salamat diba? pa rin. Amen. Oh. Oh, sa tulong ng Panginoon. Ah. Yes. Sir Pogi, Sir Pogi. Okay. Praise the Lord. di ba? Kaya natin Ano ano? natin yan sa tulong ni Lord, ne? Palakpakan Ayan. natin natin si Lord sa buhay ni Nanay Susana. So, amen, amen. Panginoon, ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, yung ating pong pag-aaral na ito, ay sana po naunawaan po nating lahat kung paano po natin mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Una, be prayerful. Number 2, be grateful. Number 3, be consistent. Amen. So tayo po yumuko. At sa pagdarasal ko po na ito, kung pwede pong sumabay po kayong lahat, sundan niyo po yung aking prayer. Kahit si Tatay Feliciano, kahit sa isip niya lang. Yes po, sa isip niya lang pwede. Tayo pong lahat ay manalangin at yumuko. Sundan niyo po yung prayers ko. Hallelujah. Panginoong Jesus, Panginoong Isus, lumalapit po ako sa iyo ngayon. lumalapit ako sa iyo ngayon. Nagpapakumbaba
nagpapakumbaba. at humihingi po ako ng kapatawaran Humingi pa ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga kasalanan. mga nagawa ko noon Mga nagawa ko noon hanggang ngayon. hanggang ngayon. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Linisin mo po Linisin mo po ang aking pusong marumi ang aking pusong marumi ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Panginoong Hesus, Panginoong Sus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos bilang aking Diyos at sarili kong tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, Magmula sa araw na ito, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang mag-ahari sa buhay ko. sa buhay ko. At Panginoon, At Panginoon, susunod po ako susunod po ako ayon ayon sa iyong kalooban. sa iyong kalooban. Panginoong Sus, Panginoong Sus, itala mo po itala mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Ako na lang po